Oy pare, ikaw nga. Asensado ka na. Ganda ng kotse mo ah. Di ba sabi mo naghahanap ka ng trabaho? Gusto mo sa amin ka nalang pumasok? Halika na sa loob, Maring Liza. Doon tayo sa loob ng clinic. Marami pa tayong gagawin. Kung hindi ka magiging kagaya ko, mas mabuting patay na lang kita. Magandang araw sa iyo, Miss Clar, at sa lahat ng mga tagapakinig ng iyong channel. Taga Maragondon, Cavite po ako. Akala ko noon, ang mga kwentong tungkol sa mga aswang. Kwentong barbero lang o katahang isip ng mga taong gusto lang manakot. Pero nang maranasan ko ang nakakatakot na pangyayaring yon sa aking buhay, napatunayan ko na hanggang sa panahon pala na ito, totoo pala ang tungkol sa kanila. Ako nga po pala si Liza. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Alas 5 pa lang ng hapon nakapagluto na ako ng hapunan. Dahil alam ko na ilang sandali na lang, parating na ang aking mga anak na galing sa eskwela. At ang aking asawa naman na galing sa maghapong pagtatrabaho sa pabrika. Nagluto ako ng ginisang munggo at pritong isda. Matapos nun ay nagpunta na ako sa banyo at naligo. Kasi naman, sa dami ng trabaho sa bahay, sa hapon na lang talaga ako nakakapag-ayos ng aking sarili. Mahal, nandito na ako. Nasaan ka? Nandito lang ako sa banyo, mahal. Tapos na akong maligo, nagbibihis na lang. Nakaluto ka na ba? Nagugutom na ako eh. Oo, tapos na. Saglit lang, lalabas na ako dito. O sige, para kumain tayo ng sabay. Nagugutom na talaga ako eh. Matapos nga na makapagbihis ako, lumabas na ako ng banyo. Nakabalot pa sa tuwalya ang basa kong buhok nang lumapit ako kay Mark at hinalikan ko siya sa pisngi. Matapos ay nagpunta na kami sa kusina at inihain ko na ang mga niluto kong pagkain. Kaagad na napangiti si Mark nang makita ang inihain ko. Wow, sabi ko na nga ba munggo lulutuin mo eh. Weh, paano mo naman nalaman nang lulutuin ko ngayon? Kasi nga Friday ngayon, so alam ko na yung pagkain. Kasi sabi ng mga matatanda, kapag Friday ganyan daw ang iluto. Para daw maging swerte yung weekend at saka yung papasok na linggo. Nako, dyan ka nagkamali, mahal. Kasi ngayon parang hindi magkakatotoo yung kasabihan yan eh. Bakit mo naman nasabi yan? May problema ba? Humihina na yung production ng pabrika ngayon. Konti na lang daw kasi yung demand kaya maaaring magbawas sila ng tao. Kung hindi naman, magbabawas sila ng mga araw ng pasok namin. Ganun ba? Paano na yan? Lumalaki pa naman ang gastusin natin dahil pareho nang nag-aaral sina Cheska at Boyet. Yun na nga yung iniisip ko eh. Kaya kailangan siguro maghanap ako ng sideline. Sige mahal, huwag kang mag-alala. Maghahanap na din ako ng trabaho para matulungan kita. Kung pareho tayo magtatrabaho, sino pa mag-aasikaso sa mga bata? Baka mapabayaan sila. Mahal naman, malaki na si Cheska. 15 years old na siya. Kaya niya na yung sarili niya at saka yung kapatid niyang si Boyet. Tsaka dati rin naman ako may trabaho, di ba? Bago ko pa ipanganak si Cheska. Hindi nga nagtagal ay naputol ang pag-uusap namin nang dumating na ang aming dalawang anak na sina Cheska at Boyet. Galing naman sila sa eskwela. Katulad ni Mark, gutom na rin sila kaya naman matapos na maibaba sa sofa ang kanilang mga bag. Nagpunta na rin sila sa kusina at sumabay na sa amin na kumain. Sinabi ng dalawang anak ko na merong mga bayarin sa school at mga project na kailangang bilhin. Hayaan niyo mga anak, makakaraos din tayo. Maghahanap na din ako ng trabaho para matulungan ng papa niyo sa mga gastusin. Cheska, kapag may trabaho na si mama, ikaw na muna ang bahala dito bago ka pumasok sa school. Sige po, Papa. Kaya naman namin ni Boyet yung mga sarili namin eh. Tama yan, nak. Kailangan matuto kayo ni Boyet ng iba pang gawain
Para kung dumating yung araw na yon na hindi nyo na kami kasama, alam nyo yung gagawin nyo. Opo, ma. Sana nga po makahanap na rin kayo ng trabaho. Hayaan niyo po, simula ngayon tutulungan ko po kayo sa lahat para hindi na po kayo masyadong napapagod at saka namomroblema. Nang mga sumunod nga na araw, nang makaalis na si Mark para pumasok sa pabrika at pumasok na din sa school ang aking 2 anak. Nagbihis na ako ng panlakad. Kinuha ko sa aparador ang aking mga requirements at iniligay ko sa isang folder. Pagkatapos, umalis na ako. Nang makarating ako sa bayan, una kong pinuntahan ang mga malalaking store para mag-apply, kahit sales lady lang. Pero parang minamalas ako ng mga pagkakataong yon dahil walang bakante. Hanggang sa mapadaan ako sa isang parking lot at nakita ko si paring Nestor. Oy pare, ikaw nga. Asensado ka na. Ganda ng kotse mo ah. Maring Lisa? Ikaw nga, kumusta? Eto, kahit papano ayos naman. Kayo ni Kumaring Michelle, kumusta? Naku Mare, matagal na siyang wala. Halos 2 taon na nakakaraan nang mamatay siya. Doon pa kami nakatira nun sa Naik. Ah, ganun ba? Pasensya na, hindi ko alam ha. Sayang, hindi ko man lang nakita yung bangkay niya. Oh, edi single ka na ngayon pare. Aba hindi Mare no, nagsawa ulit ako. Isang mayamang doktora ang napangasawa ko. Alice nga palang pangalan niya. Ah, kaya naman pala parang sobrang asensado mo ngayon. Doktor pala yung bago mong asawa. Ang swerte mo naman. Ganun talaga ang buhay Mare. Kung naging mahirap yung buhay namin ni Michelle noon, naging maginhawa naman ang buhay ko ngayon. Ay nako, tama naman talaga ang kasabihan na ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ilalim at minsan nasa ibabaw. Siya nga pala, saan ka ba galing yan? Naghahanap nga ako ng trabaho eh. Alam mo naman kapag lumalaki na yung mga bata, lumalaki na din yung mga gastusin. Lalo na yung inaanak mo si Cheska. Aba, 15 years old na. Ganun ba? Aba, matagal ko nang hindi nakikita inaanak ko ah. Malaki na ang traso ko dun. Simula naman kasi nung umalis kayo dun sa atin, wala na kaming nabalitaan tungkol sa inyo ni Maring Michelle. Teka Mare, di ba sabi mo naghahanap ka ng trabaho? Gusto mo sa amin ka nalang pumasok? Aba oo pare, naku hindi ko tatanggihan yung alok mo. Ano bang trabaho yan? Umalis na kasi yung assistant ni Alice kaya naghahanap ulit kami ng kapalit niya. Kasi kapag meron kasi siyang kliyente, nahihirapan siya kapag mag-isa lang kaya kailangan niya ng katulong. Tsaka Mare, malaki naman yung magiging sahod mo eh. Talaga pare? Aba mukhang magandang oportunidad yan ah. Kaya lang, wala naman akong alam tungkol sa mga ganyan-ganyan, tungkol sa medisina. Baka hindi ako pwedeng maging assistant sa ospital. Nako, hindi yung ospital Mare. May sarili kaming klinik kaya pwede ka doon. Mag-a-assist ka lang kay Alice. Ah, ganun ba? Okay naman pala eh. O sige pare, payag na ako. Saan ba yung klinik nyo? O siya, sumama ka sa akin para malaman mo yung bahay ko. Ipapakilala na din kita sa bago ko asawa na si Alice. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni paring Nestor. Sumakay ako sa kanyang kotse. Habang nasa biyahe kami, hindi niya napigilan ang magkwento nung makilala niya ang bagong asawa na si Alice. Talaga namang nagbago rin ang antas ng kanyang buhay. Umasenso siya at nagkaroon ng sasakyan dahil malakas kumita ang asawa niyang komadrona. Isa pang napansin ko kay paring Nestor, parang hindi tumatanda. At makalipas nga ang halos 1 oras, pumasok kami sa malaking bakuran at may malaking bahay. Dito na ako nakatira Mare. Halika, para makilala mo naman yung asawa ko. Matutuwa yun kapag nalaman niya na meron na siya makakatulong. Grabe, ang dami mo palang sasakyan pare. Naku, hindi sa akin yung mga yan. Sasakyan niya ng mga nagiging kliyente ni Alice. Ah, ganun ba? Puro pala mayayaman yung kliyente niya eh. Tama ka. Bale yung bahaging yun ng bahay ang klinika niya.
Ang bahaging ito naman ng salas. Halika na, pasok tayo doon sa klinik. Nang maglakad na si paring Nestor patungo sa klinika, sinundan ko na siya. Nang makapasok kami ay nakita ko na sa standby area pa lang, may mga naghihintay na doon ng mga kliyente. Ang karamihan sa mga naroon, kung hindi ako nagkakamali, nasa edad 20 hanggang 25 pa lang. Maupo ka muna dyan, Mare. Pupuntahan ko lang si Alice at sasabihin ko na nandito ka na. Oo pare, sige, walang problema. Salamat ha. Naupo ako sa bakanting upuan na naroon. Nakita ko na ang mga naroong kliyente. Puro malungkot at mukhang problemado. Merong babae na umiiyak pa habang kausap ang isa ring babae na halos kasing edad niya. Narinig ko na nagagalit siya sa kanyang boyfriend dahil tinalikuran daw siya sa panahon na kailangan niya yon. Nalaman ko na 3 buwang buntis ang babae. Naputol ang aking pakikinig sa hinagpis ng babae nang balikan ako ni paring Nestor. Mare Lisa, halika muna dito sa opisina ni Alice. Oo pare, sige. Nang pumasok ako sa opisina, nakita ko ang isang magandang babae na nakaupo sa sofa. Napakakinis ng kanyang kutis. Maputi siya at may mapungay na mga mata na kahit sino ay talagang maaakit sa kanya. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Tapos, tumabi sa kanya si paring Nestor. Maring Lisa, ito nga pala yung asawa ko na si Alice. Isa siyang doktora. Naku po, napakaganda mo naman Miss Alice. Paano ka napaibig ni paring Nestor? Hindi ka ba tinutukan nito ng kutsilyo para mapasagot? Ikaw talaga, mapagbiro ka pala. Nagkataon lang na pareho kaming broken nang magkita kami. Nagkaibigan kami kaya heto na kami ngayon. Ito naman si Mario. Hindi naman ako pangit ah. Sa reaksyong yon ni paring Nestor, nagtawanan kaming 3 na para bang matagal na kaming magkakilala ni Alice. Nawala na ang pag-aalala na nararamdaman ko kanina na baka hindi ako tanggapin ni Alice. Pero ngayon, natiti ako na mabait naman pala siya. Mahal, siya nga pala yung kababata at kumari ko. Inaanak ko siya sa binyag ng panganay niyang anak. Nangangailangan kasi siya ng trabaho. Nasabi ko na kailangan mo na assistant kasi nga umalis na yung dati. Lumalaki na kasi yung mga anak ko. Lumalaki na din yung mga gastusin nila kaya kailangan kong tulungan si Mark. Kaya nga lang, nasabi ko na kay paring Nestor na wala naman akong alam sa medisina. Walang problema yon, Liza. Okay lang kahit wala kang alam sa medisina. Pwede naman kitang turuan habang nandito ka kung anong mga dapat mong gawin. Mag-a-assist ka lang naman sa akin kaya madali lang ang trabaho mo. Ang kailangan ko lang yung taong mapagkakatiwalaan. Aba, pagdating sa ganyang bagay, mapagkakatiwalaan ako. Kilala ko nito ni paring Nestor kasi kababata ko yan. Para na kaming magkapatid niyan. Oo, mahal. Mapagkakatiwalaan yan si Maring Lisa. O sige, tanggap ka na bilang bago kong assistant, Liza. Bibigyan kita ng malaking sahod basta't gagawin mo lang lahat ng sinabi ko. At iiwasan mo yung mga bagay na ayaw kong gawin mo. Okay? Oo naman. Hindi ko sisirain yung pagtitiwala mo, Alice. Kailangan ko ng pangmatagalang trabaho eh. Okay. Pwede ka nang magsimula bukas. Kumuha ka ng damit mo at bumalik ka dito. Magiging stay-in ka kasi dahil pagdating ng mga kliyente ko, hindi pare-pareho sila ng oras. Kaya kailangan nandito ka lagi. Heto ang paunang pasahod mo. 20 milyan. Hihintayin kita bukas. Naku, maraming salamat, Alice. Pangako pagbubutihin ko yung trabaho ko dito. Uuwi na muna ako ha. Sasabihin ko na din kay Mark to magandang balita na to. Salamat ulit ha, lalo na dito sa paunang bayad mo sa akin. Oo, sige Mare. Hintay ka namin bukas ha. Matapos ang aming pag-uusap, lumabas na ako sa opisina ni Alice. Masaya akong umuwi sa amin at ibinalita kay Mark na meron na akong bagong trabaho. Yun nga lang, kailangan kong magstay in sa bahay ni na paring Nestor. Nung una, parang ayaw ni Mark dahil hindi sila sanay na wala ako sa aming bahay.
Mahal, kailangan nating magsakripisyo para sa mga anak natin. Hindi na kasi sapat yung kinikita mo para sa pangangailangan ng pamilya natin. Tsaka ito nagbigay na ng paunang bayad si Doktora Alice. Medyo malayo din kasi yung lugar ni paring Nestor Saka stay in ka pa. Ibig sabihin nun, madalang ka na lang makakauwi dito sa atin? Oo nga naman, Mama. Baka weekly ka na makauwi niyan. Uuwi naman lagi si Mama, anak. Ang mahalaga, makakapagtuloy kayo ni Boyd sa pag-aaral. Ito may pera na tayo, pambayad nyo sa school, at saka panggastos natin para sa mga project nyo. Sige po, Mama. Wala naman po kaming magagawa eh. At saka naiintindihan ko naman po na para sa ating lahat yung ginagawa nyo. O sige, basta mag-iingat ka lagi dun Kapag hindi mo na kayang trabaho, umuwi ka na lang. Palagay ko naman magiging madali lang yung trabaho ko dun. Mag-a-assist lang naman daw ako kapag merong mga kliyente na dumating dun sa clinic. Kaya wala kayong dapat ipag-alala ha. Hindi na nga tumutol si Mark na maging stay-in ako kina paring Nestor. Kaya naman nang sumunod na araw, maaga pa lang ay nagbiyahe na ako. May dala akong malaking bag na nakalagay doon ang aking mga damit at mga pampersonal kong pangangailangan. Kaya naman bago mag-alas 7 ng umaga, nakarating na ako sa bahay ni na paring Nestor. Si Alice ang sumalubong sa akin. Good morning po, Doktora. Ikaw naman, Liza. Masyadong formal naman kung tatawagin mo pa akong doktora. Alis na lang o di kaya naman kumare. Kasi kumpare mo naman ang asawa ko, di ba? Sige Alice, kung yun yung gusto mong itawag ko sa'yo. O halika na. Ituturo ko sa iyo yung magiging kwarto mo para maiayos mo na yung mga gamit mo at saka para makapagbihis ka na din. Kasi maya-maya lang baka may kliyente na tayong dumating. Sumunod naman ako kay Alice. Nagpunta kami sa ikalawang palapag ng bahay niya at itinuro niya sa akin ang magiging kwarto ko. Maganda ang kwarto. May kutsyon, cabinet at meron ding aircon. Meron ding TV at sariling comfort room. Pakiramdam ko tuloy para akong nasa hotel. Ayos na ba sa itong kwarto mo? Oo naman. Ang ganda nga eh. Napakasosyal ng kwartong to. Buti naman at nagustuhan mo. Siya nga pala, nandun na sa cabinet yung uniform mo ha. Magpalit ka na ng damit at sumunod ka na sa akin sa clinic para maituro ko na yung mga dapat mong gawin. Sige Ma'am Alice, susunod na ako. Magpapalit lang po ako ng uniform. Hay nako Lisa, Ma'am Alice naman ngayon. Kumare na lang o kaya Alice. Para akong tumatanda kapag tinatawag mo ko ng ganyan eh. Sorry. Sige, Mare na lang. Napatawa si Alice tapos ay iniwanan na niya ako. Binuksan ko naman ang cabinet na naroon. At nakita ko nga ang mga nakahanger na mga uniform. Mga pants at suit ng isang nursing attendant. 7 pares yon na ibig sabihin, ibang kulay ng uniform ang isusuot ko araw-araw. Napansin ko din na may nakasabit na maliit na papel bawat uniform kung saan naka-indicate doon ang araw. Nagkataon na araw ng Martes, kaya kinuha ko ang kulay blue. Yon ang aking isinuot. At matapos ay nagpunta na ako sa klinika na nasa ibabang bahagi lang ng malaking bahay. Dito mo papipilahin yung mga kliyenteng dumarating sa standby area, okay? Papipirmahin mo sila ng waiver. Pagkatapos, isa-isa mo naman silang papapasukin sa opisina ko para magpakonsulta. Okay, sige. Tatandaan ko yan. Tapos may mga pagkakataon na kailangan din kita sa loob. Tutulungan mo din ako doon para mapadali yung trabaho natin. Kasi minsan, nagsasabay-sabay yung pagdating ng mga kliyente. Hindi pa nga natatapos ang paliwanag sa akin ni Alice. Meron ang dumating na kliyente. Kaya naman iniutos sa akin ni Alice na kunan ko ng impormasyon ng mga dumadating. Nalaman ko na magkasintahan pa lang ang dalawa. Kapwa nag-aaral pa. Buntis ang babae ng 3 buwan, kaya kailangang magpakonsulta kay Alice. Kaya naman matapos na makuha ko ang impormasyon ng dalawa at mapapirma ng waiver, pinapasok ko na sila sa opisina ni Alice. Ako nang bahala sa kanila.
May tumawag sa akin na kliyente. Paparating na din. Ikaw nang bahala sa mga yon, ha? Oo, sige, walang problema. Naupo ako sa lamesang naroon sa standby area. Hinintay ko ang kliyente na sinasabi ni Alice. Hindi nga nagtagal. Narinig ko na parang may pumaradang sasakyan sa labas ng klinika. Bahagya akong sinilip at nakita ko nga na bumaba sa kotse ang dalawang babae. Maedad na ang isa at bata pa ang isang babae. Kaagad na lumapit sa akin kaya kinunan ko na sila ng impormasyon. Ang batang babae na nasa edad na 20 ang pasyente, buntis ng 3 buwan. Maupo lang muna po kayo dyan ha. Meron pa po kasing pasyente si doktora sa loob eh. Pagkatapos naman nun, kayo na. Oh, good morning Mare. Nagsimula ka na pala? Oo pare, nasa loob na si doktora. Meron na kliyente dun. Ah, ganun ba? O sige, punta ko na lang siya. O sige, meron na kasing mga kliyente na dumarating eh. Kaya dito niya ako pinapwesto. Bago pa pumasok sa opisina si Nestor, lumabas na doon ang dalawang unang pasyente ni Alice. Kaya naman pumasok na si paring Nestor sa opisina ni Alice. Napansin ko naman ang magkatipan na lumabas ng opisina ni Alice. Parang nanghihina at nanlalambot ang babae, habang inaalalayan ng kasamang lalaki. Hawak din noon ang kanyang puson at naririnig ko ang pagdaing noon ng sakit ng tiyan niya. Tinanaw ko na lang ang dalawa hanggang sa makalabas ng klinika. Hindi naman nagtagal, lumabas ulit ng opisina si paring Nestor. Papasukin mo daw yung susunod na pasyente, Mare. Ah, oo sige pare. Miss Ganda, kayo na daw yung susunod. Pasok na kayo. Sige po, tuloy na po kayo sa loob. Nandun po si doktora. Pumasok naman sa loob ng opisina ni Alice ang dalawa. Napansin ko naman na parang may dugo sa labi ni paring Nestor. Kaya naman hindi ko napigilan ang aking sarili na punahin yon. Pare, nagdudugo yata yung labi mo oh. Ha? Oo, Mare. Kasi nakagat ko yung labi ko kaya nagdugo. Ano ba yan? Para akong bata. Hindi ko man lang namamalayang umagos na pala yung dugo. Nako, gamutin mo yan pare. Masakit pa naman kapag may sugat sa labi. O baka naman napasobra yung halik sa'yo ni Maring Alice. Kaya ganyan yung labi mo. Ikaw talaga, Mare. Puro kakalokohan. Alis na nga ako para hindi na kita maistorbo. Ayan o. May mga pasyente na naman na dumadating. O siya, sige na pare. At marami-rami na din tong mga pasyenteng dumadating. Napapailing at napapatawa na lang si Nestor nang umalis at iniwan ako. Kasi nga, meron na namang bagong pasyente ang dumating. Isang babae na malungkot na umupo sa standby area. Kaya kaagad ko naman yung inasikaso. Kagaya ng mga unang dumating, buntis din ang babae. At makalipas nga ang halos 1 oras, lumabas ng kwarto si Alice at ang dalawang babae. Inaalalayan ng maedad na babae ang batang babaeng kasama niya na parang nahihilo pa at nanghihina. Tuloy-tuloy nang umalis ang mga yon, lumabas ng kwarto si Alice. Sino kasama niya, Mare? Mag-isa lang siyang dumating dito eh. Kung wala kang kasama, Iha, sino aalalay sa'yo? Baka pwede pong dito muna ako sa klinik kahit 1 araw lang. Hanggang sa makabawi po ako ng lakas sakaling maging successful po yung gagawin natin. O sige, meron naman akong kwarto dyan para sa mga pasyenteng hindi ka agad makakaalis. Pwede mo yung gamitin, pero dagdag yun sa charge mo ha? Tsaka meron namang mag-aalaga sa'yo. Nandito naman si Maring Liza. Sige po, wala naman pong problema sa akin. Ang mahalaga matapos po tong problema ko. Kung gano'n naman pala, tara na sa loob para ma-check ko na yung kalagayan mo. Sumang-ayon naman ang pasyenteng si Jessa. Sumama na siya kay Alice sa loob ng opisina. Ako naman, naiwan muli sa standby area. Hindi ko maiwasan ang mag-isip at magtaka kung ano bang nangyayari sa loob ng opisina ni Alice.
dahil ang mga pasyenteng pumapasok doon. Malalakas naman ang katawan, pero paglabas, nanghihina at inaakay na ang mga yon ng mga kasama nila. At makalipas nga ang halos 1 oras, lumabas na ng kwarto sina Alice at Jessa. Kagaya ng mga naunang pasyente, lupaypay at mahina si Jessa. Pakikuha naman yung wheelchair, Maring Liza. Isakay mo si Jessa tapos dalhin mo na dun sa dulong kwarto para makapagpahinga na siya. Sige Mare, ako na bahala sa kanya. Halika na Jessa. Okay ka lang ba Jessa? Ayos lang po ako. Konting pahinga lang naman yung kailangan ko para makabawi ako ng lakas. Inalalayan ko si Jessa na makaupo sa wheelchair. Pagkatapos itinulak ko na siya patungo sa dulong kwarto na itinuro ni Alice. Nang makarating kami doon, inalalayan ko ulit si Jessa sa pagtayo para makahiga sa stretcher na naroon. Sumunod pala sa amin si Maring Alice. Magpahinga ka muna dito ha, Jessa. Bukas lang makakalabas ka na at makakauwi. Maraming salamat po, Doktora. Hindi ko makakalimutan yung tulong na ginawa mo sa akin. O sige, babalikan ka dito ni Maring Liza mamaya ha? Para dalhan ka ng pagkain at saka ng iba pang pangangailangan mo. Halika na Maring Liza, may mga kliyente pa akong dadating. May appointment na ang mga yon kagabi pa. Salamat po ulit, Doktora. Tsaka Ate Liza. Sige na, magpahinga ka na Jessa. Babalikan kita mamaya ha. Asikasuhin ko muna yung mga pasyenteng darating pa. Lumabas na kami ni Alice ng kwarto at iniwan doon si Jessa para makapagpahinga siya. Habang pabalik ako sa standby area, may kung anong bagay na naglalaro sa aking isipan. Base sa mga itsura ng mga pasyente ni Alice pagkatapos lumabas ng opisina. Hindi ko palang tiyak kung tama nga ang nasa isipan ko. Kasi hindi ko pa naman nakikita ang totoong nangyari sa kanila habang nasa loob ng opisina ni Alice. Kaya nang may dumating ulit na 2 babae, pinapasok ko na ang mga yon sa opisina ni Alice. Madali lang naman yung gagawin nating proseso. Pero kagaya nga ng pinirmahan nyo, walang makakaalam nito. At wala akong magiging pananagutan ano man ang mangyari sa pasyente. Kung papayag ka, itutuloy na natin yung pinag-usapan natin. Kung hindi naman, pwede na kayong umalis. Narinig ko ang boses na yon ni Alice. Hindi kasi naisara ni Alice na mabuti ang pintuan. Kaya bunga ng pagtataka ko, sumilip ako. At nakita ko nga na nakahiga sa lamesang naroon ang babaeng buntis. Gamit ang kaalaman bilang doktora, inabort niya ang batang nasa sinapupunan ng babae. Nakita ko pang hawak ni Alice ang fetus bago inilagay sa garapon. Kinabahan ako. Kaya bago pa niya mapansin na nakasilip ako, umalis na ako sa pintuan. Bumalik na ako sa aking pwesto at makalipas ang ilang sandali, lumabas ng kwarto sina Alice. Maring Liza, pakikuha mo nga sa bodega yung mga gamot na nakalista dito. Ibigay mo dito kay Ellen para inumin niya. Sige Mare, ako nang bahala sa kanila. Sumama na lang kayo sa kanya ha, Ellen? Siya nang bahala sa mga gamot mo. Huwag mo kakalimutan yung bilin ko ha? Inumin mo yon ng 3 times a day. Halika na Ellen, sumama kayo sa akin. Siya nga pala Maring Liza. Daanan mo na rin si Jessa ha? Tingnan mo kung anong lagay niya doon. Sumang-ayon naman ako kay Alice. Kaya naman isinama ko na doon sa butika sina Ellen. Ibinigay ko ang gamot na nasa listahan. Matapos na makaalis sina Ellen, nagpunta ako sa kwarto ni Jessa. Naabutan ko na umiiyak si Jessa, kaya marahan akong lumapit sa kanya. Anong problema, Jessa? Bakit ka umiiyak? Kung tutuusin kasi, ayoko naman sanang ipatanggal yung batang nasa sinapupunan ko eh. Kung hindi lang ako tinalikuran ng lalaking yun. Kung ganun, ipina-abort mo nga yung bata. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam na lahat ng nagpupunta dito, yung pagbubuntis nila ang problema? Kagaya ko, hindi ako pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa akin. Hindi na siya nagpakita.
natakot na harapin yung responsibilidad. Malilintikan ako sa mga magulang ko kaya nagdesisyon akong ipalis siya kahit labag naman yun sa kalooban ko. Bago pa lang kasi ako dito. Kakasimula ko pa lang kaya nagtataka ako kanina kasi lahat ng dumating malakas yung katawan. Paglabas, lupay-pay na. Si Doktora Alice ang sagot sa problema ng mga katulad ko. Kaya kahit magbayad kami ng malaki, ayos lang, basta matapos lang yung problema. Pero kasalanan sa Diyos yung ginawa mo. Ipinapatay mo yung sarili mong anak. Alam ko naman yun eh. Wala lang talaga akong maisip na paraan. Naging mahina at marupok ako. Siguro, ihihingi ko na lang ng kapatawaran to. Matapos ang pag-uusap namin ni Jessa, lumabas na ako ng room niya. Binalikan ko si Alice at inutusan niya ako na ipagluto ko ng pagkain si Jessa. Kaya naman nagpunta ako sa kusina ng bahay at nagluto ako ng karneng baboy na merong sabaw. Maganda yon sa may sakit para madaling manumbalik ang lakas. Matatapos na akong magluto nang lumapit si Alice sa akin. Alam ko namang matalino ka, Mare. Alam kong alam mo na yung ginagawa ko kahit nung unang araw mo pa lang dito. Mare, kasi... Okay lang. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Kasi gaya nga ng sinabi ko sa'yo, gusto ko ng mga taong mapagkakatiwalaan. Oo, kasi umami na sa akin si Jessa eh. Ipina-abort daw niya sa'yo yung batang nasa sinapupunan niya. Kasi nga, hindi naman daw siya pinananagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya. Kasiyahan ko na kasi yung matulungan ng bawat pasyente na lumalapit sa akin. Lalo na yung may mga ganyang problema. Nagbabayad sila ng malaki mawala lang ang bata sa tiyan nila. Kaya pala halos lahat ng dumating na kliyente nanlalambot pagkagaling sa kwarto mo. Lahat sila, Mare, ganun ang problema. Kaya naman kung ano man yung nalaman mo, ilihim mo na lang kagaya ng pangako mo sa akin. Oo naman, Mare. Hindi ako sisira sa pangako ko sa'yo. Mabuti naman kung ganun, Maring Liza. Talagang magkakasundo tayo niyan. Nang mailagay ko na sa lalagyan ang pagkaing niluto ko, dinala ko na yon kay Jessa. Pati mainit na tubig at gatas para mainita ng kanyang sikmura. Alam ko na lihim ding nagmamasid sa akin si Alice, kaya naman inayos ko ang aking pagtatrabaho. Hanggang sa lumipas ang ilang araw pa, nakaalis na sa aming klinika si Jessa. Natutuwa naman si Alice sa aking ginagawa. Kaya naman ng mga sumunod na araw, kasama na ako ni Alice sa loob ng kwarto kapag merong pasyente. Okay na ba yung mainit na tubig at alcohol, Maring Liza? Ilang saglit lang hihilab na ang tiyan nito sa ininjek kong gamot. Oo, Mare, okay na. Pati yung garapon na lalagyan ng fetus, okay na rin. Very good ka talaga, Maring Liza. Kahit hindi ko iutos, ginagawa mo na agad. Syempre naman, Mare. Sayang naman yung pinapasahod mo sa akin kung hindi ko gagawin ng maayos yung trabaho ko. Ilang sandali nga lang ay humilab na ang tiyan ng babae. Kaya naman ibinuka na noon ang mga hita at sinabing sobrang sakit na ng kanyang tiyan. Sinabi naman ni Alice na sumunod lang ang pasyente sa instruction hindi siya gaanong mahihirapan. At hindi nga nagtagal, lumabas na ang buo-buong dugo sa puwerta ng babae. At ang kasunod ay ang fetus. Sinaluyon ni Alice at inilagay sa garapon na iniabot ko sa kanya. Dalhin mo muna ulit doon sa isang kwarto para makabawi siya ng lakas, ha? Maraming dugo ang nawala sa kanya. Manghihina yan ng sobra. Baka mawalan pa yun ng malay. Sige, ako nang bahala sa kanya. Kukunin ko lang yung wheelchair, ha? Wala ba siyang kasama? Wala nga eh. Mag-isa lang siya nung dumating dito. Sige na. Dito na lang muna siya hanggat makabawi ng lakas. Kunin mo na yung wheelchair. Kinuha ko naman ang wheelchair sa labas ng kwarto. Nang papasok na ako sa kwarto, bahagya akong napaatras nang makita ko si Alice na hawak ang garapon ng fetus. Pinagmamasdan yon habang nakangiti ng matamis.
At hindi nagtagal, inalis ang takip ng garapon at kinain ang fetus na naroon. Ininom din ang dugo na kasama nun. Gulat at sindak akong napaatras. Saglit akong napaupo dahil sa aking nakita. Maya-maya lang, narinig ko ang boses ni Alice. Nasaan ka na, Maring Liza? Saglit lang, Mare. Nandiyan na. Pinilit kong maging kalmante at kinuha ang wheelchair. Bago ako pumasok sa loob ng kwarto, hindi ako nagpahalata kay Alice na nakita ko ang ginawa niyang pagkain sa fetus na nasa garapon. Ang tagal mo naman yata. Nandyan lang sa labas ng wheelchair, di ba? Bigla kasing sumakit yung puson ko eh. Nag-CR muna ako. Ang hirap kasi kapag nagpipigil ako ng ihi. Baka magkaroon ako ng sakit sa bato nito. O sige na, dalhin na natin siya sa kwartong nasa dulo para makapagpahinga na siya doon. Ay, sige. Mukhang nanghina nga siya ng husto eh. Maraming dugo kasi yung nawala sa kanya, no? Bukas lang ay makakabawi na din yan. Isinakay namin sa wheelchair ang babae at dinala sa dulong kwarto na klinika. Gaya ng iba, nilagyan din ito ni Alice ng dextrose. Matapos ay iniwanan na namin doon para makapagpahinga. Pero nang balikan ko siya bandang hapon, nakita kong maputla na siya. Hindi na gumagalaw kaya hinawakan ko ang kanyang pulso at nalaman kong wala na yung tibok. Kaya naman nagmamadali akong nagpunta kina Nestor at Alice na nasa opisina ng hapon na yon. Naku, Diyos ko, Maring Alice. Meron tayong malaking problema. Bakit ka parang natataranta? Ano bang problema? Yung pasyente sa dulong kwarto. Patay na siya, Mare. Paring Nestor, anong gagawin natin? Patay na yung babae. Huminahon ka, Maring Lisa. Ako nang bahala sa kanya. Ipapadala natin siya sa puninarya. Baka magkaroon ng investigasyon. Naku, madadamay itong klinika natin pag nagkataon. Pwede ba, Maring Liza? Huwag ka nang mag-alala dyan, ha? Si Nestor na ang bahala sa kanya. Wala kang dapat na ipag-alala, okay? Sige. Nagulat lang kasi ako nung makita kong wala na siyang hininga. Natural lang naman talaga sa paggamutan ng mga ganyan tagpo. Meron talaga mamamatay kaya dapat ka na masanay. Sige na, Mare. Wala na mga kliyente at papagabi na rin, kaya pwede ka nang magpahinga. Si Nestor na ang bahala sa kanya. Napabuntong hininga na lang ako matapos ay lumabas na ako ng opisina ni Alice. Nagtuloy ako sa aking kwarto. Nangangatal pa rin sa takot ang aking katawan dahil yon ang unang pagkakataon na nakahawak ako ng taong patay. Parang nararamdaman ko pa sa aking palad ang lamig ng kamay ng babaeng namatay. Kaya naman napahiga na lang ako sa aking kama. Matagal akong nakahiga at nag-iisip nang mapansin ang maliwanag na buwan. Kaya naman bumangon ako at sumilip sa bintana. Si paring Nestor yun ah. Dala niya yung babae. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na siya na ang bahala sa pasyente? Maring Alice, ikaw naman. Nagulat ako sa'yo. Bigla ka na lang sumusulpot eh. Ikaw naman kasi, Mare. Kanina ka pantulala. Kaya hindi mo ko nakitang pumasok dito at lumapit sa'yo. Saan dadalhin ni paring Nestor yung babae? Sa punerarya. Siya na rin ang bahalang mag-report sa polis. Diskarte niya na yon, kaya huwag ka na mag-alala. Nag-aalala kasi ako, baka magreklamo yung pamilya ng babaeng yun. Tapos baka magkaroon ng investigasyon, baka sumabi tayo. Alam mo, Mare, hindi lang naman ito ang unang pagkakataong may namatay dito sa klinik. Kaya naman alam na ni Nestor ang gagawin niya. Kaya wala kang dapat alalahanin. Magpahinga ka na at bukas marami na naman tayong gagawin. Sige Mare. Pasensya ka na kung nervyosa ako ah. Ngayon lang kasi ako nakaranas ng ganun, alam mo na. Matapos ay napapatawang lumabas ng aking kwarto si Alice. Naisip ko na baka nga kaya hindi ko siya napansing pumasok sa aking kwarto at nakalapit sa akin.
Nakatutok kasi ako sa bintana habang pinapanood si paring Nestor. Kaya naman nang muli akong mahiga, nakatulog na ako. Alauna ng madaling araw nang ako ay magising. Paano? Kumalam ang aking sikmura. Naalala ko na dahil pala sa nangyari, hindi ako nakakain ng hapunan. Kaya lumabas ako ng kwarto at nagtungo sa kusina. Kulimlim ang ilaw sa kusina. Nakita ko na naroon si paring Nestor at kumakain. Oh, pare, mahirap kumain ng madilim. Bakit hindi mo buksan yung ilaw? Huwag mong buksan, Mare. Okay lang ako na kumakain ng madilim. Nako naman, ako hindi ako sanay kumain ng madilim. Binuksan ko ang switch ng ilaw, kaya naman nagliwanag doon. Nagulat si paring Nestor, pero mas nagulat ako dahil nakita kong pulang-pula ang mga mata niya. Humaba ang kanyang buhok, maiitim ang mukha niya at buong katawan. Mahahaba ang kuko niya sa kamay at merong matatalas na pangil. Kumakain siya ng sariwang atay. Paring Nestor, isa kang aswang? Maring Lisa, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Paring Nestor, kapatid ng turingan natin ha. Huwag mo ko sasaktan. Oo, Mare. Huwag kang matakot sa akin. Dahan-dahan akong umatras at nang makabuelo ay tumakbo ako papalayo kay paring Nestor. Kaagad akong pumasok sa loob ng aking kwarto at kaagad na inilak ang pintuan nun. Muli na namang nadagdagan ang takot ko. Ngayong alam ko na aswang na si paring Nestor. At marahil, ganun din si Alice. Dahil nakita ko siyang kumain ng fetus. Kaya naisip ko na hindi na siguro ako dapat magtagal sa kanila. Kaya naman kinabukasan lang, kinausap ko na si Alice. Mare, gusto ko sanang magpaalam sa'yo. Uuwi muna ako sa amin ha, dahil palagi daw nag-aaway yung mga anak ko. Wala kasing nag-aasikaso sa kanila kapag pumapasok. Naku naman, Mare. Bakit naman ngayon pa kung kailan marami akong kliyente na dumarating? Hindi ka pwedeng umalis. Wala akong makakatulong dito. Alam mo naman mahirap kapag mag-isa lang ako. Oo nga. Alam ko naman yun, Mare. Pero babalik din naman ako. Pangangaralan ko lang yung 2 kong anak na pasaway. O sige, ganito na lang, Maring Liza. Magpapahanap ako kay Nestor ng kapalit mo. Kapag may nakita na siya, pwede ka nang umalis. Sa ngayon, hindi pwede. Kasi wala akong katulong. At isa pa, may advance payment na ako sa'yo. Sige. Tatapusin ko na lang yung 1 buwan habang naghahanap ka ng kapalit ko. Naku naman, Maring Liza. Huwag ka nang umalis dito sa akin. Gusto ko yung mga katulad mo na mapagkakatiwalaan. Kung pera ang problema mo, dadagdagan ko ang sahod mo basta dumito ka lang. Sige. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Matapos kaming mag-usap ni Alice, nagbalik ako sa aking kwarto. Nagbihis na ako ng uniform. Sa salas ay nakita kong naroon si paring Nestor. Nahihiya siyang lumapit sa akin, parang bata na nuumpisal. Iiwas sana ako dahil natatakot ako. Kaya lang hinarang na niya ako. Huwag kang matakot sa akin, Maring Lisa. Kahit naman ganito ako ngayon, nakakakilala pa rin ako ng kalaban at hindi. Hindi ka naman dating ganyan parang Nestor. Wala din sa lahi niyo yung pagiging aswang. Paano ka nagkaganyan? Dahil kay Alice. Na maging asawa ko siya, nalaman ko isa siyang aswang na paboritong kainin niya mga fetus. Pinakain niya ako ng atay ng tao at pinalunok sa akin yung batong itim. Kaya ito, aswang na din ako. Pero kahit ganito, hindi naman kami namiminsala ng mga tao. Dahil lang kinakain namin mga fetus na galing sa mga babaeng nagpapa-abort kay Alice. Kaya ba kahit maedad na si Alice, parang bata pa rin siya? Dahil ba yun sa mga fetus na kinakain niya? Oo, Maring Lisa. At sana sikapin mo ilihim ang bagay na to kahit wala na ako dito sa amin. Para na rin to sa kaligtasan mo. Para hindi na rin kami malagay sa alanganin. Oo naman pare. Kalimutan na lang natin yun. Magsimula na lang tayo ng bago. Yung parang walang nangyaring ganun.
Sumang-ayon naman si paring Nestor. Pero ang totoo, sinabi ko lang yon para papaniwalain siya at hindi niya ako pag-isipan ng masama. Baka kasi maisipan niya na lapain din ako gaya ng iba. Kasi alam ko na ang kanilang mga lihim. Kaya naman kumilos lang ako ng normal habang naroon ako sa kanila. Hanggang sa mayroong mga pulis na dumating. Paring Nestor, may mga pulis na naghahanap sa inyo. Ano pong may paglilingkod namin, officer? Sir, ayon po sa info na aming natanggap, galing daw dito sa inyong klinika ang babaeng ito na nasa picture. Patingin nga. Iniabot ng pulis kay paring Nestor ang picture ng babae. Matapos ay ipinakita sa akin. Napalunok ako nang makitang ang babaeng nasa picture. Ang babaeng namatay matapos magpa-abort kay Alice. Bago pa ako makasagot, kinuha ni Alice ang picture ng babae. Galing nga siya dito ilang araw na yung nakakaraan. Nagpa-check up siya sa akin. Nalaman ko buntis siya kaya sabi ko mag-iingat siya. Na-report po kasi na nawawala yung babae niyan. Kaya nagbabaka sakali lang po kami na baka nandito pa siya. Umalis din naman siya pagkatapos ko siya ma-check up. Maghanap kayo sa ibang lugar, sir. Baka naman kung saan lang siya nagpunta. Oo nga sir, hindi naman siya nagtagal dito sa klinik. Umalis din siya kaagad. Maya-maya nga ay naputol ang aming pag-uusap nang tumunog ang radiocom na dala ng pulis. Naayon sa isang pulis na nasa kabilang linya, merong babaeng natagpuan na biktima ng aswang na tumutugma sa itsura ng babaeng nawawala. Nasa kabilang baryo ang bangkay ng babae na biktima daw ng aswang. Kaya naman matapos na marinig ng pulis ang sinabi ng nasa radiocom, binalingan ulit kami. O sige po ma'am, sir. Yun na po siguro yung hinahanap namin. Kaya pala hindi na nakauwi na biktima pala ng aswang. O sige po, officer. Ako, kawawa naman yung babaeng yun. Buntis pa naman siya. Minsan kasi nagiging pabaya din sila. Alam naman nila yung kalagayan ng ating lugar, di ba? May mga gumagalang aswang. Hindi sila nag-iingat kahit alam nilang buntis sila eh. Halika na sa loob, Maring Liza. Doon tayo sa loob ng klinik. Marami pa tayong gagawin. Sumunod naman ako kay Alice. Nakita ko na umalis na rin ang mga pulis. Pero naglalaro sa aking isipan na ang puso at atay na kinain ni paring Nestor. Pag-aari ng babaeng namatay sa klinik. Pinalabas nila na nabiktima ng aswang para mailigaw ang investigasyon ng mga pulis. At muli ay makakalusot sa asunto ang doktorang aborsyonista na si Alice. Pero sabi nga, lahat ay mayroong hangganan. Walang forever sa mundo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, suswertihin ka. Meron talagang pagkakataon na darating sa isang tao ang kamalasan. Kagaya ng nangyari kay parang Nestor na isang gabi ay umuwi ng sugatan. Paring Nestor, ano nangyari sa'yo? Maring Lisa, tulungan mo ko. Tawagin mo si Alice. Oo pare, sandali lang. Maring Alice! Maring Alice! Nasaan ka? Si paring Nestor! Nang marinig ni Alice ang malakas kong sigaw, nagmamadali siyang bumaba ng hagdan at nakita nga niya ang duguang si paring Nestor. Kaagad na lumapit si Alice at kinalong ang duguang asawa. Hinaplos ang malaking sugat sa dibdib ni paring Nestor. Ano nangyari sa'yo? Bakit sugatan ka? Milalas ako. Nasa lubong ko yung mga nagro-ronda. Napalaban ako sa kanila. Hindi ko naiwasan ang sandata nila na kayang patayin ng katulad natin. Kung natatandaan mo si Kadyo, siya yung may gawa nito. Hindi ka mamamatay, mahal ko. Gagamutin kita. Lisa, tulungan mo ako. Dalhin natin siya sa klinik. Pero sa kasamaang palad, nanginig ang buong katawan ni paring Nestor. Matapos ay naghabol ito ng hininga habang tumitirik na ang mga mata. Hindi nagtagal ay napaliyad ito at nang maglaon, ipinikit na ang mga mata at ang mga kamay na hahawakan sana ang mukha ni Alice. Unti-unting nawala ng lakas at bumagsak.
Tuluyan nang namatay si paring Nestor. Kaya naman napaiyak na din ako. Malakas din ang pag-iyak ni Alice. Makalipas ang mahabang oras, magkatulong kami ni Alice na binuhat si paring Nestor sa labas ng bahay para itapat sa liwanag ng buwan. Inihiga namin sa lamesang naroon. Nasaksihan ko kung paano naging abo at maglaho sa ilalim ng liwanag ng buwan ang mga kagaya ni paring Nestor. Matapos siyang maging abo, waring tinangay ng malakas na hangin ang kanyang abo at naiwanan sa ibabaw ng lamesa ang batong itim. Kinuha yun ni Alice. Sinabi mo sa akin na palagi kitang mapagkakatiwalaan, Liza. Ngayon wala na si paring Nestor mo. Hindi mo ako pababayaan, hindi ba? Oo naman, Alice. Sasamahan kita at aalalayan. Kung ganon, pwedeng ikaw ang magmay-ari ng batong to. Ang bato ng pagiging aswang. Ako? Gusto mong maging aswang ako? Oo, Liza. Para magkasama tayo ng mahabang panahon nang wala akong pinangangambahan. Kasi pareho na tayo ng kalagayan. Nakahanda naman ako samahan ka kahit gaano kahabang panahon, Mare. Pero ang pagiging aswang, pwede bang bigyan mo muna ako ng pagkakataong mag-isip? Oo naman. Dahil kailangan din naman na talagang nakahanda ang kalooban mo sa pagtanggap ng bato. Bigyan mo ako ng konting panahon pa. Hahanapin ko ang mga taong responsable sa kamatayan ni Nestor. Pagbabayarin ko silang lahat. Gusto mo bang sumama sa akin, Liza? Ako? Bakit kailangan mo pa akong isama? Para malaman mo kung gaano tayo mas nakakalamang sa mga ordinaryong tao. Sumama ka sa akin at ipapakita ko sa'yo. Hindi ko alam pero wala akong lakas ng loob na tumanggi ng gabing yon kay Alice. Dahil alam kong desperado na siya. Puno ng galit ang kanyang puso dahil sa nangyari kay paring Nestor. Ayokong magalit siya sa akin. Baka lapain niya ako. Ang kailangan ko ng mga sandaling yon, maging matalino. Kahit natatakot ako ay naging sunod-sunuran ako kay Alice. Naglakad kami sa kadiliman ng gabi hanggang sa marating namin ang isang maliit na bahay. Dito nakatira ang walang yakadyo na yon. Siya ang pumatay sa asawa ko. Anong gagawin mo, Alice? Magtago ka at panoorin mo, Liza. May mga dumarating, Alice. Siguro sila na yan. Magtago ka. Panoorin mo ko. Sinunod ko naman si Alice. Nagtago ako sa likuran ng malaking puno at nakita ko nga na paparating ang dalawang lalaki. Nang mapalapit na ang mga yon at makita si Alice, naghubad ng suot na damit si Alice para akitin ang dalawang lalaki. Dahil sa ganda ni Alice, halos lumuwa ang mga mata ng dalawang lalaki. Sobrang naakit ang mga ito kay Alice. Gusto niyo ba akong matikman? Sumunod kayo sa akin. Kayong kailangan ko sa gabing to. Hindi makapagsalita ang dalawang lalaki. Binitawan ng mga ito ang dalang mga sibat at itak at sinundan si Alice sa sagingan. Nang makarating doon ay kaagad na lumapit ang lalaki kay Alice. Agad na niyakap si Alice at pinupog ng halik. Napatawa naman si Alice at lalong inakit ang dalawang lalaki. Kitang-kita ko kung paano niya yun akitin. At nang tuluyan ng mapasailalim ng pang-aakit ni Alice ang dalawang lalaki, nagbago ang anyo ni Alice. Naging isang aswang. Pinatay niyo ang asawa ko. Pagbabayarin ko kayo, mga hangal! Nasindak ang dalawang lalaki. Hindi na nagawa pang tumakbo. Gamit ang matatalas na kuko ay kinalmot ni Alice ang mukha ng mga yon. Kinagat niya sa leeg ang unang lalaki. Halos mawasak ang leeg at said ang dugo bago binitawan. Pagkatapos ay hinabol ang ikalawa. Nang mahawakan yon, buong lakas na binuhat at matapos ay inihampas sa lupa. Bago pa makabangon ay bumaon sa dibdib nito ang matatalas na kuko. Dinukot niya ang puso nun at kinain. Matapos na humupa ang galit, nagbalik sa pagiging tao. Nakita mo ba yung lakas at kapangyarihan ng isang kagaya ko, Maring Liza?
Oo, Mare. Grabe yung lakas mo. Huwag kang mag-alala, Maring Liza. Magiging ganyan ka rin kapag tinanggap mo yung bato ng pagiging aswang. Kapag handa na ako, tatanggapin ko yan, Maring Alice. Ako na mismo ang magsasabi sa ng kusa. Pero sa ngayon, naguguluhan pa ako eh. Ang bilis kasi ng mga pangyayari, nalilito pa ako. Bibigyan naman kita ng pagkakataon. Halika na, bumalik na tayo sa klinik. Muli ay sumang-ayon lang ako kay Alice. Dahil sa mga pagkakataong ito, alam ko na hawak niya ang buhay ko. Sa isang maling kilos ko, maaaring malagay sa panganib ang buhay ko. Kung kaya iniiwasan ko na gumawa ng hindi maganda. Bawat salitang bibigkasin ko, kailangan puro pabor sa kanya para hindi siya magalit sa akin. Kailangan ko ng tamang panahon at pagkakataon para makaalis ako ng ligtas. Nang makabalik na kami ng bahay, kaagad akong nagtungo sa aking kwarto at nahiga. Plano ko na kapag nakatulog na si Alice, saka na lang ako lalabas at aalis ng bahay. Hindi na ako magpapaalam sa kanya. Matagal na akong nakahiga habang nakikiramdam. Naisip ko, natulog na si Alice, kaya bumangon ako at lumabas ng kwarto. Pwede na akong tumakas. Pero nagulat ako nang makita si Alice sa salas. Hindi ka rin ba makatulog? Maring Alice, akala ko nagpapahinga ka na. Iniisip ko pa rin kasi yung nangyari kay Nestor. Bakit ka nga pala nandito pa? Nagutom ako eh, kaya lumabas ako ng kwarto. Magkakape lang sana ako. Sige lang, nandyan yung kape. Magtimpla ka at kumain ka na rin. Kaagad kong kinuha ang tasa sa lalagyan. Naglagay ako ng mainit na tubig doon at nagtimpla ng kape habang paminsan-minsan sinusulyapan ko si Alice na nakatingin sa akin. Pinagmamasdan ang bawat kilos ko. Kaya naman ang takot at pag-aalala ko na baka magalit siya sa akin. Lalong tumindi. Lumakas ang kaba ng aking dibdib. Ganun man ay pinilit ko yung pinaglabanan. Naramdaman din naman ni Nestor yung pag-aalinlangan mo. Pero nung makapag-isip-isip siya at nakita niya yung kapangyarihang mapapa sa kanya, nagustuhan niya na yon. Kaya sana tanggapin mo yung ibinibigay ko sa'yo. Sa 3 pagbibilog ng buwan, gagawin natin ang ritual. Oo naman, magandang magkaroon ng ganyang kapangyarihan. Sige, tatanggapin ko yan. Sa 3 gabi, magiging kagaya mo na ako. O sige na Liza, pagkatapos mong kumain magpahinga ka na. Natutuwang umakyat na sa kanyang kwarto si Alice. Ako naman, itinuloy ko na lang ang pagkain ko at pag-inom ng kape. Kahit hindi naman talaga yon ang aking plano. Naisip ko na hindi ko nga pala pwedeng matakasan ng mga kagaya ni Alice kapag gabi. Dahil malakas ang kanilang pakiramdam kapag ganong panahon. Kaya naman matapos kong maubos ang kape, nagbalik ako sa aking kwarto at nagpahinga. Nakatulog ako. Kinabukasan ay tanghali na akong nagising. Kaya nagmamadali akong nagbihis at lumabas ng kwarto. Nagpunta na ako sa klinik. Nako, pasensya ka na Maring Alice. Napasarap kasi yung tulog ko eh. Tanghali na ako nagising. Napuyat kasi tayo kagabi. O sige na, asikasuhin mo na yung mga kliyente natin. Marami sila ngayon. Oo, sige. Ako nang bahala dito. Kapag ayos na yung waiver at attendance, isa-isa ko na lang papapasukin dun sa kwarto mo. O sige, ikaw na ang bahala sa kanila. Sumang-ayon naman ako. Kaya naman pumasok na sa kwarto si Alice. Inasikaso ko naman ang mga taong naroon. Pinapirma ko na sila sa waiver. Matapos noon ay pinapasok ko na ang unang pasyente. Pagkatapos, nagbalik ako sa standby area. Noon ko narinig ang usapan ng 2 babae. Sinabi ng babaeng mas matanda sa kausap niya na kung may gusto kang gawin, gawin mo na habang may panahon pa. Kailangan mong magdesisyon at siguraduhin mo na sa gagawin mo, wala kang pagsisisihan. Papasukin mo na yung kasunod, Maring Liza. Nakuha mo na ba yung bayad ng mga yan? Oo naman, Mare. Nandito na sa akin yung bayad nila. Sige, nandyan na yung kasunod.
Naisip ko na tama nga ang sinabi ng babae. Kaya nang pumasok na sila sa loob ng kwarto ni Alice, alam ko na magiging abala na si Alice. Hindi na niya mababantayan ang kilos ko. Lalo na nga at tirik na tirik ang araw ng pagkakataong yon. Ibinaba ko sa mesa ang logbook at ballpen. Sinabi ko lang sa mga pasyenteng naroon na magpupunta lang ako sa comfort room para umihi. Pero ang totoo, sa gate na ako tumakbo nang makalabas ng klinik. Nang makalabas na ako sa kalsada, sumakay ako sa dumaang jeep para makalayo na ako sa bahay ni Alice. Nakauwi ako sa amin na wala akong dalang damit kahit isa. Mark, mabuti naman at nandito ka. Oh, bakit parang takot na takot ka? Ano ba nangyari? Ang asawa ni paring Nestor, isa palang aswang. Pati si paring Nestor ganun din. Pero wala na si paring Nestor, patay na siya. Ang gusto ngayon ng asawa niya si Alice, maging katulad niya ako. Sinakyan ko lang yung gusto niya hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataong makatakas. Kung ganun, siguradong galit na galit sa iyo asawa ni paring Nestor. Sigurado na hindi yung titigil hanggat hindi ka napapatay kasi niloko mo siya. Ano gagawin natin ngayon? Kailangan humingi tayo ng tulong sa mga taong nakakaalam kung paano sila labanan. May kilala ka ba? Yung kumpare ko, may pinsan siyang pulis. Sa pagkakaalam ko manunugis ng aswang yun dito sa lugar natin. Kakausapin ko siya para humingi tayo ng tulong sa kanya. Sige, tara na. Oo nga pala, nasan yung mga anak natin? Nandun kina Itay. Birthday ngayon ng lola nila kaya doon daw muna sila. Ay salamat. Doon na lang muna sila habang hindi pa natatapos tong problema natin. Sumang-ayon naman si Mark kaya noon din ay pinuntahan namin ang kakilala niya na may pinsan na pulis. At tinulungan naman kami noon. Nang makaharap ko ang pulis, parang pamilyar siya sa akin. Ate, parang nakita na kita. Hindi ko lang matandaan kung saan. Oo nga sir Parang minsan na tayong nagkita. Doon yata sa klinika ni Dr. Alice. Nung iniimbestigahan niyo yung babaeng nawawala. Yung biktima pala ng aswang. Oo, tama nga. Doon nga ate. Oh, anong problema at nandito ka? Sabi ng pinsan ko kailangan mo daw ng tulong ko. Oo sir, dahil kagaya mo yung makakatulong sa akin. Dahil ngayon sigurado hinahanap na ako ni Dr. Alice. Tumakas lang ako Anong ibig mo sabihin tumakas ka lang ate? Isang abortionist na doktora si Dr. Alice sir. Yung babaeng nawawala na hinahanap nyo, nagpa-abort yun sa kanya. Pero dahil sa dami ng nawalang dugo, namatay siya. Ang ginawa ni doktora, kinain niya yung puso ng babaeng yun para palabasin na nabiktima ng aswang, para maligaw yung investigasyon nyo. Nung matuklasan ko naman yung lihim nila nung mapatay ng mga nagroronda sa Nestor. Ngayon, gusto ni Doktora Alice na maging kagaya niya ako. Kung totoo yung sinabi mo, hawak mo na ang lihim ng kanyang pagkatao. Delikado ang buhay mo ate. Sigurado akong hinahanting ka na niya. Oo nga sir, nakita ko kung gaano siya kabangis kapag nag-aan yung aswang siya. May pinatay siyang 2 lalaki dun sa sagingan. O sige, habang may araw pa at mahina pa ang kagaya niya, kumilos na tayo. Noon din ay sinalakay ng mga pulis ang klinika ni Alice kasama kami ni Mark. Pero pagdating namin doon, wala na kahit na isang tao sa klinika. Ginalugad ng mga pulis ang bawat sulok ng bahay. Hindi na nila nakita si Alice, kaya naman kinuha ko na lang sa kwarto ang aking mga gamit at ang pera na ibinibigay niyang bonus tuwing matatapos ang maghapon at malaki ang kanya kinita. Nakita niyo ba siya, sir? Wala na si Doktora Alice. Maaring alam niya ang gusto mong gawin kaya umalis na siya dito. Saan na kaya siya nagpunta? Walang nakakaalam kung nasan siya. Pero iisa lang ang tiyak ko. Hindi yun titigil hanggat hindi ka nakikita. Kaya kailangan mo mag-ingat. Sana naman hindi niya na ako guluhin. Alam mo na ang kanyang lihim kaya hindi na yung matatahimik. Gawin mo na lang ang ating plano kapag nakaharap mo siya. Tatandaan ko lahat ng binilin mo, sir. Matapos ay umalis na kami sa klinika ni Alice. Isinara ng mga pulis ang gate ng bahay.
Nagbalik kami sa presinto. Nagbigay ako ng statement. Pagkatapos, umuwi na kami ni Mark. Madilim na kami ay makarating sa aming bahay. Kaagad akong nagpalit ng damit para makapagpahinga. Hindi pa kami nakakatulog ni Mark. Narinig na namin ang boses ni Cheska. Papa, pakibukas po yung pintuan. Oo, Mark. Si Cheska ata yun ah. Oo nga, naririnig ko na tinatawag rin ako. Akala ko ba dun sila matutulog kina tatay? Bakit uuwi siya ng hating gabi? Saglit nga, tignan natin. Nang dumungaw kami ni Mark sa bintana, nakita nga namin ang anak naming si Cheska. Mag-isa lang siya na nasa labas ng aming bahay. Malungkot at nakasimangot si Cheska nang mapatingin sa amin. Oh, akala ko ba dun kayo matutulog sa lolo mo? Bakit ka umuwi? Ayoko na po doon. Naiinip kasi ako. Gusto ko matulog dito sa atin. Kaya pala parang uwing-uwi na ako eh. Nandito ka na pala, Mama. Sobrang namiss kita eh. Bago ko buksan ang pintuan, hinawakan ni Mark ang aking braso. Napatingin siya sa akin. May sasabihin sana siya pero nanaig sa akin ang pagiging ina. Nasasabik na kasi akong mayakap ang aking anak. Kaya hindi ko na hinintay pa ang sasabihin ni Mark. Nang makalapit ako kay Cheska, kaagad ko siyang niyakap. Grabe anak, kumusta? Namiss din kita. Okay lang ako, Ma. Alam mo ba, nagtampo ko sa inyo nung iwanan mo ko. Pasensya ka na anak. Kailangan magtrabaho ni Mama. Para din naman yun sa inyo eh. Pero ngayong nandito na ako, hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. Hindi na talaga tayo magkakahiwalay, Mama. Dahil ngayong gabi nakabilugan ng buwan. Magkakasama na tayo. Iuuwi na kita sa atin. Anong ibig mong sabihin, Cheska anak? Saan tayo uuwi? Nagulat ako nang magbago ng anyo si Cheska. Siya pala si Alice. Ginaya lang niya ang anyo ng aking anak para lumabas ako ng bahay at makalapit sa kanya. Bago pa ako makalayo, nahawakan na niya ang aking kamay. Malakas siya, kaya hindi na ako makapalagpa. Akala ko ba'y sasamahan mo ko kahit gaano kahabang panahon? Bakit tinakasan mo ko? Handa naman akong maglingkod sa'yo kahit buong buhay ko pa. Di ba pinangako ko yun sa'yo? Pero hindi ko kayang pilitin na maging aswang. Hindi ko yun magagawa. Kung hindi ka magiging kagaya ko, mas mabuting patay na lang kita. Idadamay ko na lang yung asawa mo dahil alam nyo na ang lihim ko. Kasunod nun ay nagbago ng anyo si Alice. Naging isang aswang siya. Kumilos naman si Mark. Ginamit ang barel na ipinahiram ng pulis na kung saan ay silver ang mga bala nun. Pero hindi tinamaan ni Mark ang aswang na si Alice. Dinamba siya at nagpambuno sila. Noon naman dumating ang mga pulis na nagro-ronda na nakarinig ng malalakas na putok. Kaya nagulat si Alice nang mapaligiran siya. Bago pa siya makasugod, binaril na siya ng pulis. Nasapol siya sa likuran. Nagkaroon ng pagkakataon si Mark. Nadampot ang nabitawang baril at nabaril sa ulo si Alice na naging dahilan ng kamatayan niya. Kaya naman nang makabangon si Mark, umiiyak akong nilapitan siya at niyakap. Pagkatapos, sinigurado ng mga pulis na hindi na mabubuhay at makakabalik pa ang aswang na si Alice. Kaya sinunog nila ang bangkay nito. Ngayon ay tahimik na kaming namumuhay ng pamilya ko, Miss Claire. At ngayon ko na lang din ulit na ikwento itong aking karanasang hindi ko makakalimutan kailanman.